Nagbigay ng paglilinaw ang US Embassy hinggil sa presensya ng American military personnel sa may Togoloan, Misamis Oriental, kung saan naroroon ang Sandia Steel Corporation. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng US Embassy na bilang bahagi ng pagpaplano para sa 2027 US-Philippines Balikatan, isang team ng US military kasama ang mga personnel ng Armed Forces of the Philippines ang dumating sa may Sandia facility sa pakikipag-ugnayan sa PDVSA Industrial Authority upang i-assess ang posibleng paggamit dito sa isasagawang bilateral military exercise. Ang nangyaring pagbisita ay partian nila ng routine plan kung saan nino-notify ang isang pasilidad sa mga requirements na kakailanganin bago sila pasukin dito. Nauna nang napabalita ang pagpunta ng US military troop sa may Sandia Steel Company na pinigilan umanong makapasok dahil bigong makapagpakita ng mga dokumento para i-authorize sila na mag-inspeksyon sa pasilidad. Sa isang post ng Chinese Embassy in Manila, kinwestiyon nito ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa Sandia Steel Factory na sinalakay kamakailan ng Philippine Law Enforcement Agencies kasama na ang Armed Forces of the Philippines. Tanong ng Chinese Embassy, ano ang pakay sa lugar ng mga Amerikanong sundalo at bakit umano sila pinayagan na magpunta sa pabrika? Ayon pa sa Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy na si Gu Wei, hindi ba ito isang uri ng diskriminasyon o selective law enforcement campaign upang kung saan tinatargetan niya ang mga Chinese national dahil sa politika? Nauna na ang sinalakay ng mga otoridad ang Philippine Sandia Steel Corporation kung saan naaresto ang 69 na mga Chinese national at isang Pilipino. Ni-raid ang planta ng bakal matapos na mapag-alaman na gumagamit umano ito ng radioactive materials at sinasabing may kaugnayan sa isang Chinese businessman.